of the nation. Kanselado na ang Philippine passport ni dating Congressman Zaldico ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasabay nito, inatasan ng Pangulo ang Department of Foreign Affairs at PNP na makipag-ugnayan sa mga embahada sa ibang bansa para matunton si Ko. Ayon sa DFA, prinoseso ang pagkansela kaninang alas 5 ng hapon. Isinagawa ito alinsunod sa resolusyong ibinaba ng Sandigan Bayan at sa utos mismo ng Pangulo. Sa huling impormasyon ng DILG, sa Portugal nagtatago si Ko na meron din umanong Portuguese passport. Sabi ng abogado ni Ko, wala siyang natanggap na impormasyon kaugnay sa kanselasyon. Tanging ang motion to cancel passport na inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan 5th Division pa lamang ang kanyang natatanggap. At may panahon pa raw sila para umapila. Walang awang pinagpapalo ang isang aso sa Mountain Province hanggang sa mamatay. Arestado na ang lalaking nagmalupit na posibleng nagalit daw dahil inihian siya ng aso. May report si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sa gilid ng umpukan ng mga tao, biglang hinataw ng lalaking yan ng 2x2 ang American Bully na si Axel. Hindi pa siya nakontento, hinabol sa kamuling pinalo ang walang kalaban-laban na aso. Namatay kalaunan si Axel. Nag-viral sa social media ang videong nakunan sa barangay Saklit sa Danga Mountain Province. May belief kasi kami na pagkaihiyan ka ng aso, may malas o kamatayan yun. Sa galit niya siguro, nagawa niya yun sa harap ng mga tao. Sinampahan na ng kaso ang lalaki na driver ng lokal na pamahalaan. Ang Animal Kingdom Foundation, mariing kinundi na ang brutal na pananakit sa hayop. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang sospek. Tila nagsusumbong naman ang kambing na ito habang iika-ika sa paglakad at may bakas ng dugo sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. May bakas din ng matulis na bagay ang leeg nito. Paniwala ng may-ari na pagtripan ng kambing. Sino ba namang matinong taong gagawa niyan? Kahit paano po may buhay yan. Any form of maltreatment, cruelty, exploitation, and abuse is considered animal cruelty. Other acts of maltreatment, infliction of unnecessary injury, or maltreatment is considered a criminal offense under our Animal Welfare Act. Natagpuan namang nakabigti sa puno ang kalabaw na iyan sa Ibahay, Aklan. Ikinababahala ito ng mga magsasaka at residente lalo't hindi ito ang unang beses na nangyaring may pinaslang na kalabaw at baka sa kanilang lugar. Inaalam pa kung sino ang may kagagawa nito at ano ang motibo. Alinsunod sa Animal Welfare Act, sino mang mapapatunayang nagmamaltrato ng mga hayop ay maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon at pagmumultahin ng hanggang 100,000 piso. Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ibinasura ng prosekusyon ng reklamo laban sa aktres na si Gretchen Barreto at 10 iba pa kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Ibinasura rin ang kaso laban sa magkapatid na Dondon at Ella Kim Patidongan na tinanggap na bilang mga state witness. May report si Chino Gaston. Walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Isang aktres na si Gretchen Barreto sa mga idinawit ng whistleblower na si Dondon Patidongan sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sabi ni Patidongan noon, kasama si Gretchen sa tinatawag na Alpha Group at sumang-ayong iligpit ang mga nandaya umanong sabongero. Inireklamo si Barreto ng mga kaanak ng mga sabongero ng multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pa. Pero ibinasura ito ng Department of Justice Panel of Prosecutors. Espekulasyon lang daw at walang ebidensya ang mga akusasyon laban kay Barreto at 10 iba pang sinasabing miyembro ng Pitmaster Alpha Group. Ang sabi lang daw kasi ng magkapatid na Patidongan, dumalo lang sina Barreto sa mga meeting kung saan umano napagdesisyon ng parusahan ang mga sabongero. Pero walang ebidensyang nagbigay sila ng direktang utos o sumang-ayon kaugnay sa pagdukot sa mga sabongero.
Sa isang pahayag, nagpasalamat ang kampo ni Barreto sa mga sumuporta sa kanya at muling iginiit na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Dinismiss din ang lahat ng reklamo laban sa magkakapatid na Dondon at Elakim Patidongan na parehong nagtrabaho para kay Ang. Tanggap na sila bilang state witness. Dahil hindi rin daw sapat ang ebidensya, hindi kakasuhan si dating NCRPO Chief Jonel Estomo at si Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. na idinawit ni Patidongan. Kagabi, inanunsyo ng DOJ na inirekomendang kasuhan ng kidnapping and homicide and/or kidnapping and serious illegal detention si Charlie Atong Ang at 21 iba pa. Sabi ng kanyang abogado, nasa Pilipinas si Ang at maghahain sila ng motion for reconsideration. Di raw patas ang resolusyon ng DOJ dahil tila di daw na isama ang mga affidavit at ebidensya na galing sa kanila. Doon ho sa mga ebidensya namin, halimbawa, may 10 affidavit po na yung mga testigo namin na naka-file sa CIDG. Ngunit yun ho 10 affidavit na yun na hindi na naidulog sa DOJ at dito mismo sa resolution, hindi man lang nabanggit yung 10 affidavit na po. Ang mga kaanak naman ng mga nawawalang sabongero, bagaman natutuwa na umuusad na ang kaso, ay naniniwalang may mga personalidad na dapat ding nakasuhan. Umaasa kami na mabigyan ng pag-asa itong mga kapamilya ng mga biktima para sa ganun. Makita ng taong bayan na may pag-asa pa tayo. Yung pag-asang yun, maaaring mawala kung makikita namin na hindi gugulong ng tama, kung gagana yung impluwensya at pera. Tiniyak naman ng Malacanang na naging mapanuri at maingat ang proseso ng pagbuo ng kaso. Ang nais naman lagi ng Pangulo ay dapat kung magsasampa ng kaso, ito'y naaayon sa ebidensya. Ayaw niya po ng agarang pag-iimbestiga tapos walang ebidensya dahil kawawa naman din po ang mga inosenteng tao. Chino Gaston, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Developer ng The Rise at Monteraza sa Cebu City, kinasuhan ng DENR. Sabi ng DENR, nilabag ng high-end residential project ang revised forestry code. Isa ang proyekto na nasa gilid ng bundok sa mga sinisi ng mga residente nang bumaha noong bagyong Tino. Sinusubukan ng GMA News na makuha ang pahayag ng Mont Property Group na nagmamay-ari ng proyekto. Dati na nilang pinabulaanan ang mga paglabag na pinuna ng DENR kabilang ang pagpuputol umano sa mahigit 700 puno. Davao City Representative Paulo Duterte humingi ng travel clearance mula sa Kamara para makabiyahe sa 17 lugar abroad. Sa kopyang nakuha ng GMA Integrated News mula sa isang source, kabilang ang The Netherlands sa mga nais puntahan ni Duterte mula December 15 hanggang February 20, 2026. Nakasaad din sa liham na manggagaling sa personal na pondo ni Duterte ang gagamitin sa biyahe. Kinwestiyon niya ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Kinatawan daw ba si Duterte ng distrito o ng Miss Universe? Hindi raw magandang payagan ang mga personal na lakad sa panahong may sesyon. Tina Panganiban Teres, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hulikam ang panloloob sa isang bahay sa Bacolod City. Sunod na ginalugad ng aparador at iba pang gamit sa loob ng bahay. Tinangay ng sospek ang bag na may lamang laptop, cellphone at tablet na nagkakahalaga ng mahigit 60,000 pesos. Namukhaan ng may-ari ang bahay ng sospek o ang bahay namukhaan ng may-ari ng bahay ang sospek. Kahawig din daw nito nang nanloob din sa kanilang lugar noong 2023. Tingin naman ng pulisya, posibleng planado ang pagnanakaw batay sa galawan niya sa CCTV. Simula bukas, 150 pesos na ang magiging maximum suggested retail price ng pulang sibuyas. Sa Nueva Ecija naman, itatayo ang kauna-unahang agricultural machinery manufacturing complex ng bansa. May report si June Veneracion. Sa loob ng 20 hektaryang lupain na ito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, itatayo ang isang multi-billion peso agricultural machinery manufacturing complex.
ang kauna-unahan sa Pilipinas. Ang complex ng Korea Agricultural Machinery Industry Cooperative ang magsisilbing assembly at manufacturing plant ng mga gamit pang agrikultura tulad ng mga traktor. Ngayon kasi, puro imported ang mga makabagong agricultural machinery. I truly believe that agriculture is the soul of our economy. This is why we will continue to advance the agricultural sector with technology and the support that our farmers rightly deserve, suited to the demands of the modern world. Kasabay nito ay namahagi ang Department of Agriculture ng mahigit 40 four-wheel drive na tractor sa mga farmer beneficiary. Malaking ginhawa ito sa amin. Mapapagaan po yung aming pagsasaka. At least po yung mga kapwa naming magsasaka, may magagamit na po silang machinery. Sa harap naman ng mataas na presyuhan ng pulang sibuyas, simula bukas ay magpapatupad ang Department of Agriculture ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP na 150 pesos kada kilo. Sa monitoring ng ahensya, nasa 225 pesos kada kilo na ngayon ang average retail price ng sibuyas sa merkado. Itinaas ang MSRP mula sa kasalukuyang 120 pesos dahil na rin sa mababang supply mula sa China, ang pangunahing pinagkukuda ng sibuyas at ang mahinang piso kontra dolyar. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May 2 ginto na ang Pilipinas sa 2025 Southeast Asian Games. Pinakahuliran ang mula sa women's swimming team sa 4x100 freestyle relay. Bago nito, nanalo ng gold si Justin Kobe Macario para sa freestyle pumse ng taekwondo. Sa kabuuan, may 13 medalya na ang Pilipinas sa SEA Games, 2 silver at 9 na bronze. Sa gitna naman ng kompetisyon, pinauwi ng Cambodia ang lahat ng atleta nito. Dahil yan sa seryosong pagkabahala at sa hiling na rin ng pamilya ng mga atleta, bunsod ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Cambodia at ng host country na Thailand. Miss Grand International 2024 CJ Opiaza at 2025 Emma Ticlao may balak sumabak sa Miss Universe. I will do my responsibilities and duties first as your Miss Grand International 2025. Let's see what stars shine brighter. Tara, samahan niyo ako at mag-unbox tayo. Dennis Trillo natanggap na ang trophy para sa Best Actor Award sa Asian Academy Creative Awards 2025 para sa pelikulang Green Bones. Ipinasilip niya ang trophy sa isang unboxing video. Ito ay naalay ko rin sa lahat ng mga kasamahan kong gumawa ng pelikula, sa pamumuno ni Direk Zig Dulay, sa lahat ng mga artista, sa lahat ng mga tao sa likod ng kamera, sa aking pamilya na nagbibigay ng lakas. Beyond grateful din si Pitch Perfect star Rebel Wilson at wife Ramona Agruma para sa new blessing. Ang kanilang baby number 2 announcement pinusuan ng netizens. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpa-perform ang 2 oso kasama ang mga handler nila sa isang safari park sa China nang biglang atakihin ng isa sa mga oso ang handler nito. Nagpambuno ang 2 hanggang sa natumba. Di tumigil ang Asian black bear kaya tumulong na ang ibang mga handler. Hinila at hinampas sila ang oso hanggang sa nailayo ito. Ayon sa pamunuan ng safari park, hindi nasaktan ng handler at oso. 15 araw na lang, Pasko na, tila dinala sa South Cotabato ang iba't ibang festival sa Pilipinas at ibinida sa mga Christmas display. Tunghayan sa report ni Von Aquino. Literal na festive ang Christmas display sa bayan ng Santo Niño, South Cotabato dahil tampok ang mga piyesta ng Pilipinas. Star ng pagdiriwang ang giant lantern ng Pampanga, namumulaklak at matingkad ang village ng Panagbangan ng Baguio City. Makulay na display, tatak pahiyas ng Quezon. Mapapangiti ka naman sa maskara ng Bacolod City. Higanteng imahe ng Santo Niño ang bida sa sinulog ng Cebu at giant tuna ang sentro ng Tuna Festival ng General Santos. Ang mga booth na yan, bahagi ng kanilang light as structure display na sabay-sabay binuksan at layong ipakilala rin ang mayamang kultura ng iba't ibang lugar sa bansa.
Pinoy na Pinoy rin ang Pasko sa University of the Philippines, Los Baños. Made of abaka ang kanilang Belen. Tampok din sa selebrasyon ng Abaka Textile Fashion Show, gawa mula sa variety ng abaka na dinevelop mismo ng UPLB. Alam natin na ito'y Kapaskuhan, ito'y nagsisilbing selebrasyon ng mga tagumpay ng buong taon, ng mga hamon na napagtagumpayan natin. At ngayong gabi, ang Kapaskuhan ay pinagdiriwang natin. Ngayong gabi ay isang tagumpay ng industriyang Pilipino, ang abaka industry. At kailangan natin pong mag-celebrate. Napuno naman ang pampaskong pailaw ang Oblation Park at paligid ng campus. Agaw pansin din ang kanilang giant Christmas tree. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.